Happy Sunday. We are going to the park. It's holiday ng mga bata. So, paglaruin natin sila sa park. Let's go na. Bagong linis yung park guys. Kahapon lang sila natapos mag-grass cutter dito. Now you can play badminton. You want me to push? Ngayon, kitang-kita na yung bahay namin dyan, guys. O dahil wala na yung malaking sanga ng mangga. Mami, hi! Mami, hi! Mami, hi! Oh! Daddy is here! चलो चलो बैट बॉल खेलेंगे बैट बॉल पहले रेडी रहे तब ना चलो बॉलिंग करो जा बॉलिंग करो You have found someone to throw you ball, ha? Almost hit Mishka. Anay ka, Anay! Dahil mayroong bagong bukas na isa pang park malapit dito sa amin, dito lang sa kabilang kalsada. That's why yung park namin dito ngayon, sa harap ng bahay, konti na lang yung pumupunta. As of now, kami na lang yung andito. Usually, Sunday, marami yung tao dito. But now, dahil dun sa kabila, marami yung playground for the kids. So, siguro, andun lahat ng mga tao ngayon. Kasi dito, medyo old style na din yung mga swing nila. Tapos, swing lang yung available. Wala nang ibang paglaruan yung mga kids. So, syempre, mas prefer ng mga tao yung merong options yung kanilang mga anak, yung mga bata, ganyan. So, kami nandito ngayon. We own the place. Pero sa umaga, meron namang mga naglalakad-lakad pa dito. Morning walk. Pero ngayon na, 9 na, wala nang tao talaga dito sa loob. Yung ulam namin for lunch, sambar, niluto ni Abby, and then tortang talong, half Indian, half Filipino. Para meron tayong sabaw, meron din tayong pinirito, diba? So, na yung lunch. Kami lang ni Mishka ngayon yung andito kasi si Abby lumabas siya. Kailangan niyang bumili ng para sa aming packaging. Meron kami yung pinaglalagyan namin ng mga orders, yung for shipping na. Medyo maliit siya and meron kaming mga orders na maramihan. Like, yung ngayon, meron kami dito 6 na sets. So, medyo marami yung order niya. So, kailangan namin ng medyo malaking anong tawag yun? Yung plastic bag ba? Mali siya para maghanap ng medyo malaking size. Ito na yung aming kurtang talong. Kain tayo. Order to ni Abhi from Amazon. Ano ba kung ano yung laman? Ito lang naman. Yung aming liquid detergent. Ito na sa Abby guys. And ito yung binili niya sa labas. Ito yung malaking plastic for our packing. Ito. Kasi yung ginagamit namin is this one. So, maliit siya. Good for like 4 sets lang yung nasa loob niya. So, ito medyo malaki. Meron kasi kaming order ng malaki like this one. 6 sets yung nasa loob nito. Unlike dito, dalawang set lang. Yeah, tigda-dalawa. Ito dalawang set lang din. So, these are our orders yesterday. And we also have some
na order from Amazon. Ito kasi direct orders yung mga nag-message sa amin sa Facebook page. We are the one who's sending this to the post office. And then yung Amazon naman, yung nag-pick up dito sa amin. Ready for, ano na to guys, delivery. We have 4 here, and then kanina meron ding pick up yung Amazon, and tomorrow, hindi nila kukunin ng sabay. Papadala na lang sana namin yung isa pa. Kasi ready naman na yung order. Ready na namin, nalagay na namin sa ganito plastic, pero bukas pa nila kukunin. Before I'll take a bath, I'm going to marinate chicken. Ito yung magiging dinner namin mamaya. We're planning to cook chicken biryani, the Kolkata style. So we have chicken here. I'll just marinate this, and mamaya na lutuin. Maaga pa. Hapon. Hapon pa lang. 2:00. Black pepper din. You have so many. Healthier version of fried onion. We fry this in the air fryer. A little bit of oil. Originally, you should add green chili, but we are not adding green chili, so it won't be spicy. Actually, this is fusion of Kolkata style, based on Kolkata style. We'll marinate this, and then we'll cook later. It's 5. And here's our marinated chicken with air fried onion. We have this collaboration with Orla. Naubos na namin yung laman. So you can check out our Instagram page, JB's Life. Nag-post ako doon ng picture ng aming collaboration with this brand. So naubos na yung snack sa loob. So nilinis ko. And we are going to reuse this for something else. Ang ganda ng colors ng kanilang container. Ha? In our karote. Tignan niyo yung colors, guys. So pretty. Meron ding maliit nito. Nalinis ko na last time. Ito naman yung maliliit na containers. May yellow. 4 na maliliit, and then ito, malaki. We already started with our chicken biryani. We'll just have to saute this for a little bit, and we'll add potato later. On the other pan, we are going to fry the potato. Kailangan mo siyang i-fry before i-combine dito sa ating chicken. And then after nitong ating potato, we're also going to fry onions for our toppings sa ating biryani mamaya. Okay, after a few minutes, this now our potato. We have to add in our chicken. So we will cook now. Here, we are going to fry our onion. Now, I think this is less. Maybe the half I have already used. This is just for toppings. Toppings. Okay. Here on the third stove, we are going to prepare our rice. So we have here all our dry masala. I think we need this also: star anise, black cardamom, and this one. I think this is done. We'll take out some oil from there, from
our fried onion. The taste of the onion will be there also. How's our chicken? Good. And here's our basmati rice. Let's add our biryani rice. Saffron. Not too much. It's pricey. I think our rice is done. So we'll put this on top of our chicken. Na yung ating rice. Let's just flatten it and we'll add our onion. Fried onion. We forgot to add, this is our saffron and milk. Ghee or clarified butter. Let's cover it. So yummy. Let's check. I can see the chicken. Yes. मेरा वॉच का चार्जर है. Sambar also, we have sambar. We have sambar with chicken biryani. Kain tayo. Biryani. Dito na yung good news na hinihintay namin. Na-process na yung passport ni Mishka and andito na siya. Finally, after more than 2 months na paghihintay sa passport, if marirelease ba nila yung passport ni Mishka. Yung validity niya is 5 years lang din. I know may mga comments sa inyo na mas unahin kong umuwi ng Pilipinas kasi mas importante yung mga magulang ko, sila ni mama, sila ni papa, rather than yung kompleto kaming magkakapatid. But come to think of it, as a parent, yung gusto lang naman natin, di ba, pag nagsama-sama, kompleto yung mga anak natin. Of course, as a parent, masaya din sila na makita yung isang anak nila na umuwi, ganon. And I know for sure na pag magkakasama kaming lahat ng magkakapatid, yung sabay-sabay kaming umuwi, mas iba yung level ng happiness para sa mga magulang namin or natin kung lahat ng magkakapatid ay sama-sama or sabay-sabay umuwi, 'di ba? So, yun yung tina-timing ko na yung 4 kami magkakasama or yung aking brother-in-law din andun. But unfortunately, yung aking brother-in-law na sa Pilipinas na ngayon. So, bibigyan ko kayo ng update para updated kayo sa fambam namin sa Pilipinas. So, yung brother-in-law ko, umuwi na siya this month lang. So, not sure if maaabutan niya yung pag-uwi namin and ng kuya ko. And then, yung isa kong pamangkin, yung first ko na pamangkin, kauna-unahan kong pamangkin sa ate ko, yung uwi niya is either end of December or first week of January. Tapos yung kuya ko, yung sinundan ko, si Toto, yung uwi din niya is maybe January or December. Hindi pa sure. Wala pa talaga silang exact na schedule ng pag-uwi nila kasi depende yan kung saan sila ang port makakababa. So, minsan, pag hindi sila pwedeng makababa sa bansa na to, so kailangan nilang maghintay pa ng another port. So, hindi pa sure kung kailan. December, January, or Feb. Doon sila na part uuwi. Silang dalawa, yung pamangkin ko and si Toto. And then, yung kuya ko naman, na umuwi last July or August. Kababalik lang din niya sa barko. Nito lang, October. So, yung baba niya sa barko is May. Last week of May. So, dapat maabutan ko yung kuya ko
and yung pamangkin ko and si Tuto and si nung Steve na pauwi ahead of my eldest brother. So, sana talaga timing lahat ng mga schedules namin. I know na yung mga nagme-message naman sa amin or nagko-comment na umuwi kayo ng Pilipinas. I know na mga well wishes nyo yun para sa amin. And yun din naman yung desire ng mga puso namin. So sana yun mangyari yung mga hinihiling natin. But anyway, we're so happy. This is already good news for us.